Kaya pupunta na tayo. Lumilipat tayo sa tabernakulo. Malaking paksa ito. At si Reverend Abraham Part ay sumulat ng isang buong aklat tungkol sa tabernakulo. Meron din kaming aklat na may mga larawan, isang aklat na may mga ilustrasyon tungkol sa konsyerto na may mga piknograpiko. Kaya ito ay isang bagay na kailangan natin. Isang mabilisang pagsusuri lang ang magagawa ko rito. Hindi ko kayang talakayin ng malaliman. Kaya noong sila ay nasa bundok Sinai, ibinigay sa kanila ng Diyos ang tipan, ibinigay sa kanila ng Diyos ang batas, ibinigay sa kanila ng Diyos ang mga plano para sa tabernakulo. Tama ba? At kapag tiningnan mo ang iyong handout, dumako tayo sa Exodo 25:8 at 9. Nandiyan na yan para sa'yo. Ipamahagi. Basahin natin yan ng sabay-sabay. Sige, handa na, simulan na. Hayaan silang magtayo ng isang santuario para sa akin upang ako'y manahan sa gitna nila ayon sa lahat. Gusto kong ipakita sa inyo kung paano ang huwaran ng lahat ay para lamang magpakita ito ng tiwala. Amen. Kaya sinabi ng Diyos kay Moises, pagawain mo ang mga tao ng isang santuario para sa akin upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ito ay, isipin mo na lang ang pahayag na yan, nais ng Diyos na mamuhay kasama natin. Kaya simula nang mahulog si Adan at siya ay pinalayas sa hardin ng Eden, tama ba? May pagkakahiwalay sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, di ba? Sa Isaias, Kabanata 59, versikulo 2, sinasabi, kasalanan ang naghihiwalay sa atin, tama ba? Kaya ang kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos sa atin. Pero ngayon, bigla na lang, dito sa bundok Sinai, lumapit ang Diyos sa mga tao ng Israel at sinasabi niya, tingnan ninyo, magbalik loob tayo. Naghiwalay na kami. Magkasama tayo ulit ha. At sabi niya, gusto ko ulit makasama ka. Ama, yon ang sinasabi nga. Maniniwala ka ba dyan? Ngunit upang mangyari yon, kailangan mong itayo ang tabernakulo. Paano? Sinasabi sa bersikulo siyam, ayon sa lahat ng ipinapakita ko sa iyo, kailangan mo itong gawin ng eksakto ayon sa huwarang ito. Yan lang ang paraan para makasama ng Diyos ang filosofiya, okay? Kailangan mong sundin ng eksakto ang huwarang ibinigay niya sa atin. Okay? Sa bagong tipan, sabi ni Pablo, tayong lahat ay templo ng Espiritu Santo, di ba? Amen. Kaya maraming mga santuario sa lumang tipan, tama ba? Ang tabernakulo, templo ni Solomon, templo ni Zerubabel, templo ni Ezekiel. At nang dumating si Jesus, iyon ay templo ni Herodes. Lahat ng mga templong ito sa Biblia ay pawang nagtuturo sa atin ng isang bagay. At ang proseso ng pagtatayo ng mga templong ito at lalo na ang tabernakulo mayroong detalyado mga tagubilin kung paano magtayo ng tabernakulo. Kaya ang mga tagubiling ito kung paano itatayo ang santuario ng Diyos, ano ang itinuturo nito sa atin? Itinuturo nito sa ating lahat kung paano magtayo ng sarili nating santuario upang ang Diyos ay manahan sa atin. Kaya lahat tayo rito, lahat tayo ay mga tagapagtayo ng templo. Tayong lahat ay mga tagapagtayo ng templo. Dahil gusto natin na ang Diyos ay manirahan sa atin, tama ba? Gusto nating maging templo ng banal na espiritu ng Diyos, tama ba? Hindi ka iisip at sarili mo. Hindi sa iyo ang katawan mo. Huwag mo itong gamitin ng kung ano man ito. Bahay iyon ng Diyos. Pero pati na rin sa kabilang banda. Pero hindi sa kabilang banda, kundi pati na rin. Kaya sa diwa na yan, iniisip natin na ang bawat individual ay bahay ng Diyos, tama ba? Sa isang banda, oo, dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. Ngunit sa huli, ang larawang iginuguhit ng Diyos sa Biblia ay tayo bilang mga tao ng Diyos
ay sama-samang itinatayo sa iisang santuario. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin niyan? Ama? Tayong lahat ay sama-samang itinatayo sa isang pangkalahatang santuario para sa Diyos na kanyang tahanan, tama ba? Kaya, parang tayo'y ladrilyo sa templo ng Diyos. Kaya dumako tayo sa Epeso Kabanata 2. Kaya sa mga taga-Epeso, Kabanatang 2, mga bersikulo 11. Bueno, oo, mga bersikulo 20 hanggang 22. Mga taga-Epeso, Kabanata 2, mga talata 20 hanggang 22. Kaya ito ang sinasabi ng version ko, na kayo'y itinayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nagkakalakip-lakip ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y kayo rin naman ay itinayong magkakasama upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu, di ba? Kaya lahat kayo, lahat tayo, tayong lahat ay sama-samang itinatayo tungo sa banal na ito. Banal na templo, isahan, tama ba? Kaya hindi ka maaaring magtayo ng templo ng mag-isa. Kailangan nating magtulungan. Ang buong bayan ng Diyos sa buong mundo, tayong lahat ay kailangang magsama-sama, isa sa isang pananampalataya, isang espiritu, mga anak ng iisang ama. Kailangan kayong magkaisa. Kaya iyan ang itinuturo sa atin ng mga templo sa Biblia. Kaya ang tabernakulo ang unang aktwal na physical na templo na ipinagawa ng Diyos sa mga Israelita. Tama? Itinayo. Pero tingnan natin ang sombrero. Ngayon, ang tabernakulo ay unang itinayo sa ilang ng Sinai. Natapos ang konstruksyon noong unang araw ng unang buwan ng 1445 BC. Ito ay magiging isang banal na lugar ng tahanan ng Diyos kung saan nakikipagtagpo ang Diyos sa mga tao. Nag-aalay sila ng mga hayin sa Kanya at ipinahayag ng Diyos ang Kanyang salita ng pagpapala sa kanila. Kaya naman ang tabernakulo ang siyang sentro ng komunidad ng Pipan. Ang tabernakulo ay isang lugar kung saan mananahan ang Diyos at makikipagkita siya sa mga tao roon. Yun ang lugar ng pagpupulong. Kaya nga ito tinawag na minsan at tinatawag itong ikasampu ng pagpupulong. Tama! Gusto ng Diyos na makilala tayo. Isipin nyo, matapos mapalaya si Adan sa Eden, babalik na ang Diyos para makapiling at manahan sa atin at makipag-isa sa atin. Kaya ipinuturo sa atin ng tabernakulo kung paano natin magagawa iyon. Kaya una, ang panlabas na ayos ng tabernakulo, nakikita mo ang larawan doon, tama ba? Ganon ang hitsura noon. Kung interesado ka, hinihikayat kitang bumili ng isa sa mga aklat na may mga larawan. Ang manghamanghang aklat na may mga larawan, hindi mo gagawin. Maraming mga larawan o imahe ng tabernakulo online. Marami sa kanila ang mali. Hindi, seryoso ako. Hindi lang ako basta-basta pumupuna dito. Marami sa kanila ang hindi sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Kaya't maingat na sinuri ni Reverend Abraham Park ang lahat ng banal na kasulatan na tumatalakay sa tabernakulo sa orihinal na wikang Hebreyo at inilam kung ano talaga ang dapat na hitsura nito. Isa lamang itong halimbawa, ikaw ang med-asikaso niyan sa paggawa. Alam mo naman kung ano ang trabaho, di ba? Ang palangganang iyon na naglalaman ng tubig. Kita mo, nakikita mo yon? Ang bagay na iyon doon. Tama? Nakikita mo yan, Gibar? Anong malibon? Karaniwan, saan mo ito mahahanap? Karaniwan itong nasa gitna mismo, na humaharang sa pasukan papasok sa banal na lugar.
Ganon halos, masasabi kong 99% ng mga larawan diyan ay nakalagay ito mismo sa gitna. Ngunit kung babasahin mong mabuti ang Biblia, dapat itong bahagyang wala sa gitna dahil ang altar ng susunuging handog ay dapat na nasa harap mismo ng sa pasok sa banal na lugar. Yun yung mga maliliit na detalye na ganyan, okay, na ginamit sa paggawa ng librong iyon. Kaya ang ibig kong sabihin, dahil dyan, makakasiguro kang may karapatan ka, okay? Kaya ang panlabas na bahagi ng tabernakulo na siyang bumubuo sa patio. Kaya sa madaling salita, sinabi sa kanya ng Diyos na gawin ito. Lagyan mo ko ng bakod, ha? Maglagay ng bakod sa paligid nito. At iyan ang bumubuo sa patio ng tabernakulo, ha? Ang buong panlabas na lugar na napapalibutan ng bakod ay tinatawag na patio ng tabernakulo. Kaya isipin mo yan. Nasa ilang ka, di ba? Pura desierto. At pagkatapos ay sasabihin ng Diyos, sige, itinayo niya ito rito. Kaya't inilagay nila ang pundasyon, itinayo ang mga haligi, at inilagay ang mga kurtinang lino sa paligid. Ngayon, bigla na lang, banal na lugar ang nasa loob. Marumi naman ang nasa labas, di ba? Parang 5 minuto lang na nakalipas, ganun pa rin ang lupa, di ba? Ngunit kapag naitayo na ang mga bakuran, ang loob ay banal na lupain. Ito ay inilaan para sa Diyos. Kaya sa tingin ko kahapon may nagtanong, bakit pinili ng Diyos si Abraham? Bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ako ang pinili ng Diyos? Dahil meron tayong kahit anong uri ng meritong, mas magaling ba tayo kaysa sa ibang tao? Bakit pinili ng Diyos ang lupang iyon na maging banal? At ang bahaging ito, hindi. Walang dahilan. Ginawa lang ito ng Diyos. Labag ito sa kanyang soberanya. Pagpili yun ng Diyos. Kaya huwag kayong magmalaki at sabihin, ako'y anak ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Mas magaling ako kaysa sayo. Walang mas mahusay. Desisyon lang yan ng Diyos. Kapag tumaas na ang limitasyon yan, banal na lugar na yon. Okay, kaya nagbigay ang Diyos ng eksaktong mga sukat. 100 siko ang haba at 50 siko ang lapad. Ang isang cubic ay humigit kumulang 45.6 na sentimetro. Ang isang kubito ay 45.6 na sentimetro. Kaya ang 100 kubito ay ano? 4,560 sentimetro, 45 metro. Ama, pasensya na. Dahil sa talampakan ko na ito, ginamit ito noon sa Amerika. Mga 45 metro ang ngaba. Ma, at saka 75 feet ang lapad, ano yon? Ang 50 cubits na pinarami ng 45 ay parang 23 metro o parang ganun, 24 metro, ayos lang. At pagkatapos ay merong 20 haligi sa mahabang bahagi, hilaga at timog, 10 haligi sa silangan at kanluran. At ang taas ng bakod na ito ay mga 5 siko ang taas. 5 siko! Kaya iyan ay 225 sentimetro, 2.25 metro, hindi masyadong mataas, tama. At pagkatapos ay naglagay ang Diyos ng mga kortinang lino bilang bakuran, bilang bakod. Ang mga telang linen na ito ay kulay puti, mama. Ang puti ay simbolo ng kadalisayan, kabanalan at perpektong paghihiwalay. Kaya nang maitaas ang mga kortinang lino sa loob ng mga kortinang lino, ito ay naging banal at itinalagang lugar. Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 8. Nandun na yan sa handout mo. Pagsamahin ng matamis. Handa na? Simulan na. Ipinagkaloob sa kanya na damta ng kanyang sarili ng pinong lino, makintab at malinis. Sapagkat ang pinong lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Kaya ano ang pinong lino? Mga matuwid na gawa ng mga banal. Ang pinong lino ay sumisimbolo sa mabubuting gawa ng santo.
Tandaan sa Apokalipsis 7, mayroong karamihang lumabas mula sa kapigahaan. Binigyan sila ng puting damit, nilinis sa dugo ni Kristo. Tama, ang puting lino ay sumisimbolo sa mabubuting gawa ng mga banal. Tayo ba ay matuwid? Sabi ko oo, at sinabi kong hindi. Ano talo? Tayo ba ay matulid? Kristo? Hindi, ama. Ngunit si Kristo ay matuwid. Kaya ang pinong lino ay sumisimbolo sa katuwiran na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang kanyang katuwiran ang ating isinusuot, hindi ang sa atin. Eme. Kaya ang mga kurtinang lino, ang bakuran, ay sumisimbolo sa katuwiran na ibinigay sa atin ni Kristo. Kaya kapag nasa loob ka na niyan, ituturing kang matuwid. Kung nasa labas ka nito, wala ka. You know, hindi ito ang sarili nating katuwiran. Okay, at saka pangalawa, ang mga haligi ay gawa sa kahoy na akasya. Tandaan mo ang pangalang yan, tay. Mag-ingat ka ng husto sa pagbigkas mo niyan. Ang ibig sabihin nito ay kahoy na akasya sa Hebreyo. Sige, ang mga haligi ay gawa sa kahoy na akasya. Iyon lamang ang mga uri ng kahoy na makukuha sa disyerto. Ito ang disyerto, di ba? Wala silang mga puno. Ang tanging uri ng mga puno makukuha ay kahoy na akasya. Kaya kung nakapunta ka na sa disyerto, makikita mo ang uri ng mga halaman na naninirahan doon. Anong itsura nila? Matatangkad ba sila? Maikli? Tama? Diretso ba sila? Karaniwang nakabaluktat. Basket, dahil ng tubig. Kung maraming tubig, tumataas ang mga puno, walang gaanong tudid. Kailangan mong maging maikli dahil hindi pwedeng umabot ng husto ang maraming tubig. Tama! At ito ay lubhang baluktot at pilipit. Ang kahoy na akasya ay maikli, pilipit at lubhang kurbado. Ang daming buhol nito! Kaya kung wala kang alam tungkol sa konstruksyon, may tuturing ba itong magandang materyales sa konstruksyon? Nakakapangilagod. Grabe! Kaya ano ang ibig sabihin nito? Ang kahoy na akasya ay unang sumisimbolo sa pagkatao ni Hesukristo. Buklatin ng Isaiah 52. Wari ba natin ito ipakita sa pisara? Isaiah 53:2. Ang Isaiah 53 ay tungkol sa nagdurusa at naghihirap na lingkod na si Hesukristo. Tama? Tingnan mo kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya, sapagkat siya ay tutubo sa harap niya na parang murang pananim at parang ugat sa tuyong lupa. Wala siyang anyo o kagandahan. At kapag nakita natin siya, walang kagandahan na mananasa tayo sa kanya. Pangit si Jesus? Pasensya na. Yan ang nakasaag. Si Jesus ay ganon. Walang kagandahan sa kanya. Kaya ang okasyon ay ang maikli, pilipit at kurbadong kahoy na ito na sumisimbolo sa pagkatao ni Kristo. Pakiusap, kasabay ng kahoy na akasya na iyon ay tayo, ikaw at ako. Kinukuha tayo ng Diyos at ipinatayo tayo sa kanyang templo. Tama? Tayo ang mga bahagi ng templo na itinuturo sa atin ng kahoy na akasya tungkol sa ating sarili. Tayo ang pilipit, kurbado at maikling maliit na piraso ng kahoy na ito. At isipin mo kung ano ang kailangang pagdaanan ng akasya na yun para maging isang tuwid na haligi na may taas na 2.25 metro. Okay? Isipin mo na lang yan. Ano kaya ang kailangang pagdaanan nito? Kailangan mo itong ituwid. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong kailangan mong gawin. Pero yun ang ginawa ng Diyos. Pagsamaha-samahin mo ha. At yan ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Yan ang ating buhay ng pananampalataya. Kung nakakaranas ka mang paghihirap o paghihirap sa buhay mo, iyan ang nangyayari. Ginagawa niyang haligi ang kahoy na akasya.
Tama. Kaya kung alam na natin ito ngayon, hindi na natin kailangan magreklamo at magreklamo. Maaari tayong magpasalamat sa Diyos, sapagkat nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagpapili sa atin. Kahit na tayo ay hindi karapat-dapat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagbabago sa atin, upang maging isang haligi sa kanyang templo. Kaya tayo rin ay dapat maging mga haligi sa templo ng Diyos. Ngunit upang ang baluktot at hesyan na puno ay maging isang tuwid at matangkad na haligi, kailangan itong dumaan sa maraming disiplina, pagsasanay at pag-aayos. Ang mga makakapagtagumpay niyan ay magiging haligi sa templo ng Diyos. Sige, sabay-sabay tayo magbasa. Pahayag 3:12. Nakikita niyo yon? Ano? Handa na? Simulan. Nagtagumpay ta. At hindi na siya lalabas pa ron. At pagkatapos ay iinumin ko ito sa libingan ng aking Diyos. Sa pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos sa aking pangalan. Amen. Kung malalampasan natin ang disiplina, ang pagsasanay, ang mga paghihirap, ang mga pagsasaayos, kung gayon, tayo ay magiging haligi sa templo ng Diyos. Hindi na tayo kailanman makakalabas pa roon at isusulat ng Diyos ang kanyang pangalan sa atin. Amen. Kaya't dalangin ko na isapuso mo ang salitang ito at tiisin ang anumang pagsasanay, disiplina o paghihirap na maaaring idulot ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Sige. At saka wala naman ng mga haligi, hindi lang nila basta itinanim sa lupa. Mayroon silang mga suporta, pundasyon para dito. Mga tansong saksakan yon. Mga saksakan na tanso. Pwede ko bang ilagay ang iPad ko dyan sa taas? Kaya magiging ganito ang hitsura nito. Kung ito ang lupa, ang malawak na saksakan ay bahagyang nasa ibabaw ng lupa at bahagyang nasa ilalim ng lupa. May bahagi nito na ililibing sa lupa at may mga butas ito. At ang haligi ay dibiin doon. Pasensya na, huwag mo nang basahin. Okay, ganun na. Ito ay gumana bilang isang pundasyon. Tama. At ito ay gawa sa purong tanso na binabanggit sa Biblia. Tanso. Alam mo, ang tanso sa pangkalahatanan ay lumalaban sa apoy. Tama? Ito ay napakalumalaban sa sunog. Kaya ang tanso ay naglalarawan ng pagdurusa at pagtitiagan ni Jesus habang piniis niya ang maapoy ng mga pagsubok at kamatayan para sa ating mga kasalanan. Hindi lang dito ginagamit ang tanso, kundi saan pa? Ang altar ng handog na susunugin ay gawa rin sa tanso at pag-aaralan natin yan bukas o baka ngayon sa ikalimang pagkakataon. Kaya ang tanso ay matibay sa apoy. Ito ay naglalarawan ng paghihirap at pagtitiyaga ni Jesus. Ang ating buhay at ang ating simbahan ay dapat na nakabatay sa pagdurusa at sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Bilang mga haligi, tayo ay naninindigan sa kanyang pagkamatay. Hindi tayo nananatili sa sarili nating katuwiran. Nananatili tayo sa gitna ng kamatayan at kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. At sinasabi sa atin ng Biblia na dapat nating sundan ang kanyang mga yapak at makibahagi sa pagdurusang pinagdaanan din niya. Ama! At saka pang-apat, mga tali at pegis. Kaya kung titingnan mo ang larawang ito dito sa haligi, itinali nila ito sa isang tali na tulad nito at naglagay sila ng tulo sa lupa. Ganoon. Kaya kung sakaling mag-camping ka, sino ang nakapunta na sa camping at nagtayo ng mga tulba? Oo. At naglagay ka ng mga tulo sa lupa, tama? Para itago ang mga tent, di ba? Kaya ito ang mga peg. At ang mga tulos ay itinatali gamit ang isang tali na itinatali sa haligi upang suportahan ng haligi.
Kaya kapag nailagay na ang mga uka, ikinakabit na rin ang mga haligi at isinasabit ang mga kurtinang linen. Pagkatapos, sa wakas, ang mga tulos na ibinaon sa lupa at ang mga core ay ikinakabit sa mga tulos at mga haligi. Ganito kayang tiisin ng kulungan ng mga hangin umiihip sa ilang, di ba? Napakahangin ng biserto, diga? Kaya isipin mo ang peg na ito. Ito ay napakaasar. Maliit na bagay lang naman yun, di ba? Malamang gawa ito sa tanso. Bisa itong maliit at walang kwentang bagay na basta mo na lang idinidikit sa lupa. Ngunit ang tulos na iyon ang siyang sumusuporta sa buong bakod sa paligid ng tabernakulo. Maliit at hindi gaanong mahalaga ang peg. Ito ay nakabaon sa lupa. Walang nakakakita, di ba? Wala talagang pumapansin dito. Gayunpaman, kung wala ito, maaring gumuho ang buong istruktura. Kaya ang peg ang pinagmumula ng lakas at suporta para sa tubman. Iisa lang ang pundasyong inilatag. At sino ang pundasyong iyon? Kristo. Amen? Yan ang sinasabi sa Isaias 28:16, di ba? Dumating si Jesus bilang isang hamak na karpintero sa Nazareth. Walang nakapansin nun, di ba? Pero siya ang pundasyon natin. At ang mga panali ay ang mga panali ng pag-ibig, ang mga panali ng tipan na nag-uugnay sa atin, ang simbahan kay Kristo ang ating pundasyon. Ano ang ating kaugnayan kay Jesus? May kamag-anak ba tayo sa Kanya? Hindi kami mga Hudyo. Kaya ano ang nag-uugnay sa atin kay Jesus? Ang pag-ibig, oo. Ngunit ang pananampalataya, pananampalataya sa ano? Ang nag-uugnay sa atin kay Jesus ay ang tipan na iyon. Sabi ng Diyos, kung maniniwala ka sa akin, ako ang magiging Diyos mo at ikaw ang magiging guro ko. Ang tipang iyan, ang pangakong iyan, ang siyang ating pinaniniwalaan. Ang tipang iyan ang nag-uugnay sa atin kay Jesus. Kung puputulin yan, wala nang mangyayari. Wala kaming kwenta. Ito ang tipan na nag-uugnay sa atin. Sabi sa Oseas 11:4, binubuhay ko sila gamit ang mga tali ng tao at pagmamahal. Ang tipan ay pag-ibig ng Diyos. Hindi ito kailangan ng Diyos, pero ibinigay niya ito sa atin. Mula sa kanyang Diyos. At sa kabilang 5, mga pilak na kawit at banda. Okay? Kaya timigin. May mga haliging ganito, di ba? Kaya may mga pilak na banda sa pagitan ng mga haligi na nagdurugtong sa bawat haligi. Magbibigay iyan ng lakas, di ba? At saka meron ding mga pilak na kawit na tulad nito. Ano ang mga nabuong kawit na ito? Doon mo isabit ang mga linen. Ibibikit mo ito sa mga kawit, ganyan mo isabit ang mga linen sa mga haligi. Naiintindihan nyo ba, Lon? Ang maganda kong dronim. Kaya ang mga kawit na pilak ang nagdudugtong sa mga kortinang linen sa mga haligi. Ang mga pilak na banda ang nagdudurugtong sa mga haligi sa isa't isa. Gayon din ang nagdudurugtong sa mga tabing sa mga haligi. Kaya itong mga connector na pilak na nagdudugtong sa mga kortinang linen, sa mga haligi at sa mga haligi sa isa't isa, 'di ba? Lahat ng mga ito ay gawa sa pilak. Ang pilak sa Hebreyo ay keses. At ang pilak ay maaari ring mga hulugang pera noong mga panahong iyon dahil noong sinaunang panahon, pilak ang salapi, iyon ang pera. At ito ay espesyal na ginamit bilang pantubos na salapi na dapat bayaran ng bawat Israelita bilang pantubos para sa kanilang mga buhay na tinubos ng Diyos mula sa mga kamay ng mga Ehipsyo. Kaya tingnan natin ang Exodo, Kabanata 30, versikulo 12.
Kaya sinasabi sa Exodo 30, Kabanata 30-12 na kapag binilang mo ang mga anak ni Israel, ang bawat isa sa kanila ay magbibigay ng pantubos sa Panginoon para sa kanyang sarili upang walang salot na dumating sa kanila kapag binilang mo sila. Ang bawat tao ay kailangang magbayad ng pantubos sa Diyos dahil iniligtas tayo ng Diyos mula rito. Iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan at kamatayan. Tama. At gaano karami ang sinasabi nito? Kalahating siklo ayon sa santuario. At iba pa. At pagkatapos, sa talata 16, pakisuyo, kukunin mo ang perang pantubos mula sa mga anak ni Israel. Ang ekspresyon doon na pantubos na salapi sa Hebreyo ay kasef, na ang ibig sabihin ay pilak. Ang bayad na pantubos ay ginagawa gamit ang pilak. Kaya bakit mahalaga yon? Sino ang nagbayad ng pantubos na ito? Ang perang pantubos na ibinayad nila bilang mga Israelita sa lumang tipan sa bagong tipan? Sa pamamagitan ni Jesus sa krus. Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng pagbabayad ng halagang pantubos at tinubos niya tayo. Kaya ang pilak na ito ay sumisimbolo sa nagbabayad salang kamatayan at sakripisyo na binayaran ni Jesus para sa ating kasalanan. Tignan ng Mateo 20, versikulo 28 hanggang 30 sa susunod na pahina. Gaya ng anak ng tao na di pumarito para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang buhay bilang pantubo sa marami. Kaya ang pilak ay sumisimbolo sa kabayarang pantubos ni Jesus. Kaya ito ang mga bahagi ng bakuran na nakapalibot sa looban ng tabernakulo. Kaya ang bakuran ay sumisimbolo sa banal na paghihiwalay mula sa mundo. At kung ikaw ay nasa loob ng bakuran na iyon, ang Diyos ay nagbibigay ng proteksyon sa isang ligtas na lugar, tama ba? Kaya ano ang sinisimbolo ng bakuran? Banang, kay banal na paghihiwalay mula sa mundo. Pagod na ba kayo? Gusto mo na umuwi? Bukod dito, sa loob ng bakuran, inihahandog ang mga handog na susunugin upang masunod ang mga pamantayan ng tao. At doon din ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ang pagkukulong ay sinusuportahan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus. Ito ay konektado sa pagtubos ni Jesus, ang pagbabayad ng kanyang buhay para sa atin. At ipinapakita nito ang puting kaba na naglilinis sa mga matuwid na gawa ng mga banal na nilinis ng dugo ni Hesu Kristo. Kaya sa lahat ng dako sa tabernakulo, ano ang nakikita mo? Kahit saan mo makita si Jesus. Si Jesus ay nasa lahat ng dako. Ang pundasyon ay si Jesus. Ang mga pilak na konektor ay si Jesus Ransopan, ang nakasabit na lino o si Jesus at ang katuwiran na ibinigay niya sa atin. Kaya ang tabernakulo ay minsan tinatawag na ibanghelyo ng mga mata. Anong tawag dito? Ang ebanghelyo ng mga mata. Ang ebanghelyo ay ang naririnig mo ukol kay Jesus, ngunit ang tabernakulo ay ang nakikita ng iyong mga mata. Yun ang ebanghelyong makikita mo. Tinatawag itong ebanghelyo ng mga mata dahil ipinapakita nito ang ebanghelyo sa lahat ng dako. Dumako tayo sa pangalawang numero, mga banal na bagay sa looban ng tabernakulo. Kaya pagkapasok mo, ano ang unang makikita mo? Ang altar ng handog na susunugin. Yan ang unang bagay na makikita mo. Balikan ang unang pahina at tingnan ang larawan dito. Tingnan ang altar ng handog na susunugin. Sa iyong pahina, anong napapansin mo dyan? Anong naiba? May napapansin ka ba? Kakaiba? Hindi. Kayo nga. Nakaupo ito sa ano? Hindi lang yan basta nakaupo sa lupa, di ba? Nakaupo yan sa isang bunton, di ba? Sa altar na gawa sa lupa.
Kaya sinabi ng Diyos sa mga Israelita na gumawa ng isang altar na gawa sa lupa at sa ibabaw ng lugar na yon ay ang tansong altar na siyang handog na susunugin. Kaya ang end, ang bari, ang nakikita mo, sa kaliwang bahagi parang may pahilig, parang rampa, di ba? Kaya lalakad ang pare paakyat sa pahilig na iyon upang ilagay ang handog na susunugin sa ibabaw ng altar. Tama. Kaya tingnan natin ang dambana ng handog na susunugin. Ang unang bagay na makikita mo pagpasok mo ay ang alternatibong halaga ng birth off. Ito ay 5 siko ang taas, 5 siko ang lapad at 3 siko ang lapad. 5 cubit. Tandaan, ang isang cubit ay katumbas ng 45.6 na sentimetro. Kaya ang 5 kubito ay humigit kumulang 225. Tama, medyo malaki to. 5 siko ang taas, 5 siko ang lapad at 3 siko ang taas. Gawa na naman ito sa kahoy na akasya dahil yun lang ang uri ng kahoy na meron sila sa ilan. Wala nang ibang kahoy. Kaya gawa ito sa kahoy na akasya. At pagkatapos ay binabalutan ito ng tanso at binalutan ng tanso. At ito ay uupo sa ibabaw ng isang altar na gawa sa lupa, may 4 na sungay, isa sa bawat sulok. At ang apoy sa altar ay dapat na nagliliyab. Kailan? Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Tingnan ng Levitico 6:9 kung saan inuutos kay Aaron at sa kanyang anak na ganito ang sinasabi. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin. Ang handog na susunugin ay mananatili sa ibabaw ng altar buong gabi hanggang umaga. At ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagliliyab dito. Hindi lamang kapag sila ay nadaalay ng mga hain. Ang apoy sa altar ay laging nakabukas. Hindi pwedeng hayaang lumabas. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng pare ay ang laging magliyab ang apoy na iyon. Kaya anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ngayon sa ating simbahan, ang apoy na ito ay dapat laging nakabukas. At ano itong apoy na ego? Ito ang apoy na sumusunog sa ating mga kasalanan. Ito ang nagbabayad sa lang sakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Dapat natin itong isuot palagi sa ating simbahan. Kaya ang altar na ito ng handog na susunodin ay gawa sa kahoy na akasya at binalutan ng tanso. Ama, kaya naman ito ay matibay sa sunog. Hindi masusunog ang kahoy na akasya dahil nababalutan ito ng tanso. At ipinapakita nito sa atin kung paano natin mapagtatagumpayan ang paghatol. Para kaming kahoy na akasya. Tama, tayong lahat ay mga taong nahulog sa kasalanan. Kapag tayo ay itinapon sa apoy ng paghuhukom, lahat tayo ay masusunog at mamamatay. Ngunit tinakpan tayo ni Jesus, ang kanyang tanso, ang kanyang mga pantakip upang kahit na dumaan tayo sa apoy ng paghuhukom, lalabas tayong walang sugat. Natatandaan mo ba ang 3 kaibigan ni Daniel? Sila ay itinapon sa pugo ng apoy, ngunit sila ay lumabas na walang sugat. Kahit ang kanilang buhok ay hindi nasunog. Tama, 3 sa kanila ang itinapon. Ngunit ilan ang nakita ni Nabucodonosor? 4. 4, kanan. At ang isa sa kanila ay kamukha ng anak ng Diyos. Kaya ang tanso ay sumisimbolo sa pantakip na ito ni Heso Kristo. Pinoprotektahan niya tayo sa pamamagitan ng paghuhukom upang hindi tayo masunog. Kaya tingnan natin ang nakatutubos na makasaysayang kahulugan ng dambana ng handog na susunugin. Una, ang patuloy na nagliliyab na apoy sa altar ay sumisimbolo sa hindi maapulang kapangyarihan ng sakripisyo ni Kristo upang lamiun lahat ng taong makasalanan. Pangalawa, ang maraming sakripisyong inialay sa altar ay naglalarawan sa nag-iisa at tanging sakripisyo ng kamatayan na inialay ni Heso Kristo. Kaya nung panahon ng lumang tipan, kinailangan nilang mag-alay ng mga handog na susunugin. Napakarami nina! Ana? Hayin sa umaga, mga handog sa gabi sa araw ng Sabat, at higit pa sa mga araw ng kapistahan. Napakaraming handog ang inialay. Ngunit hindi pa rin pinatawad ang mga kasalanan ng mga Israelita. Tama,
Ngunit si Jesus, nang siya ay mamatay sa krus, ay minsan at magpakailanman ay tinubos ang lahat ng ating mga kasalanan ng sabay-sabay. Yan lang, tama, isa yan. Kaya ang dambana ng handog na susunugin ay naglalarawan sa krus ni Heso Kristo. Pangatlo, ang apat na sungay sa apat na sulok ng altar ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng ebanghelyo na lalaganap sa apat na sulok ng mundo. Sa Biblia, makakakita ka ng mga sungay. Ang mga sungay ay sumisimbolo ng kapangyarihan kasi anong hayop ang may sungay? Ang mga toro ay may espiritu ng sungay. Ang mga toro ay simbolo ng kapangyarihan at kasamaan. Ang mga sungay ay sumisimbolo sa kapangyarihan sa Biblia. Kaya ang apat na sungay sa apat na sulok ng altar ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Alam natin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, di ba? Kapag sinasabi natin sa mga tao na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, makapangyarihan iyon at kumalat ito sa buong mundo. Ama? At kapag ang bago ng gilid, okay, kaya ang tabernakulo ay tolda yan, di ba? Isa itong tolda. Kasi, bakit mahalaga yun? Isa itong santuario para sa mga mobile device. Naglalakbay sila sa ilang. Hindi ito permanente. Kaya inayos nila ito. Tinanggang nila yon nung kailangan na nilang lumipat, di ba? Kaya nang sila ay gumalaw, ang Diyos ay may mga tiyak na tagubilin kung paano gumalaw at kung paano ito ibabagsak, kung paano ito itatayo. Nasa Biblia lahat ng iyan. At kapag sila ay lumilipat, ang altar ng handog na susunugin ay dapat natabunan ng telang kulay lila. Tama? Kaya pang-apat, ang lilang tela na tumatakip sa altar kapag inililipat ay sumisimbolo sa pagkahari ni Kristo. Dahil ang lila ay ang kulay ng pagkahari noong sinaunang panahon. Ang mga hari ay nakasuot ng lila. Kaya nung nakita mo mula sa malayo, nakita mo itong lilang bagay na daladala ng mga pari, sa kanila nalaman, oo, iyan ang altar ng handog na sinusunog. At iyon ay sumisimbolo sa pagkahari ni Jesus. At ang nakakatuwa ay ang kanyang pagkahari ay sinisimbolo nung sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Nasunog ang altar at sumisimbolo sa kanyang pagdurusa, tama ba? Kaya si Jesus ay naging hari sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Kaya kung nais nating maging kanyang mga maharlikang saserdote, ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating sundan ang kanyang mga yapak ng pagdurusa. Amen. Gusto kong magsabi ng amen dyan. Tama? Pero hindi maiiwasan, kailangan nating itong gawin dahil tayo ay kanyang mga disipulo.